Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Jude. Supervisor ako sa isang fine dining. Ang kwento ko, Tito Makoy, nag-umpisa noong merong bagong itinalagang sikyo sa resto kung saan ako nagtatrabaho. Ang bagong sikyo na ito, Tito Makoy, kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Maganda ang pangangatawan. Kulot ng kaunti ang kanyang buhok. Ang bagong sikyong ito, Tito Makoy, kung titingnan mo ang kanyang pagmumukha, medyo may pagka-mabangis. Ngunit ang kabangisang iyon ay nakakadagdag appeal sa kanya. Yung tipong pagpapantasyahan mo siyang kasama, solo sa isang lugar, kayong dalawa lang. Siya pala si Sardo. Alam mo, Tito Makoy, natutuwa ako sa kanyang ginagawa sa gate ng resto. Magalang ito at nakikipagngitian sa mga papasok at palabas na customers. Ang resto namin, para siyang isang private residence compound, merong outdoor at indoor dining areas. Lahat na pumapasok at lumalabas na customers, nakikita ko, Tito Makoy, nakangiti ang mga ito dahil sa magalang at magandang pagbati ni Sardo. Alam niyo po, meron pang ang isang lukarit na babaeng customer. Ay, ang gwapo ng sikyo. Hello, Mr. Sikyo. Ito yung cellphone number ko. Kunin mo na, dali. Iyan, Tito Makoy, ang nagbibirong wika ng customer. Nagtatawanan silang dalawa, 10 ng mga kasama ng babae. Ako nga pala, Tito Makoy, kung sexual preference ang pag-uusapan natin, lalaki ako, ngunit pwede sa lalaki rin. Tap ako, Tito Makoy. Ang isa sa mga obsessions kong makasama ay ang katulad ni Sardo, yung mabangis ang itsura at bato-bato. Ngunit, Tito Makoy, ako ang magdudumina sa oras ng pribadong gawain. Dito kay Sardo, Tito Makoy, natutokso akong palagi siyang tingnan. Sumulyap sa kanya ng pasimple lang. Ang kanyang mukha at ang kanyang katawan at maging ang kanyang harapan, mayaman na mayaman, Tito Makoy. Halatang halata ko na ginto ang kayamanan nito. Ang pagtatapos ng duty ko ay alas 4 ng hapon, ngunit isang araw nag-extend ako ng mahigit 1 oras kasi nakiusap yung bisor na susunod sa akin na mag-extend muna ako kasi malilate siya ng dating sa resto. Late nga siyang dumating, Tito Makoy. Pagdating niya, saka lang ako umalis. Naglalakad ako ng dahan-dahan lang papunta sa hintayan ng jeep pauwi sa bahay namin. Ilang saglit, Tito Makoy, sakay ng kanyang motorsiklo, tumigil sa tapat ko itong si Sardo. Pauwi na rin siya kasi alas 5 na, naroon na ang kanyang relyebo at yun din ang oras ng kanyang pag-off sa duty. Pinaangkas niya ako sa kanyang motorsiklo at inihatid ako sa bahay. Pagdating namin sa bahay, Tito Makoy, tinanong ko siya kung wala ba siyang pupuntahan noong hapon na iyon. Ayon sa kanya, wala raw. Kaya naman inimbita ko siyang tumambay na muna ng ilang sandali sa loob ng bahay. Tinanong ko rin siya kung ano ang kanyang gustong inumin. Gusto niya pala ang kaping barako. Kaya, Tito Makoy, nagpakulo ako ng tubig at nilagyan ito ng kaping barako. Noong sinasala ko na ang kaping barako, lumapit sa akin itong si Sardo. Tumayo siya sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Ito ang tanong niya sa akin, sabay yumapos siya sa akin, Tito Makoy. Mula sa likuran ko, yumakap siya sa aking tiyan at alam niyo po, nakiliti ako sa aking tagiliran. Walang hiya ka, matatapon tong kapi, pasaway ka naman. Tumigil ka dyan. Nako, Sardo, hindi mo ako kilala. Ito, Tito Makoy, ang wika ko sa kanyang pabiro. Talaga? Sigurado ka bang hindi kita kilala? Hindi kaya kilalang kilala kita? Yan, Tito Makoy, ang sagot niya sa akin, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang pagbibiro sa akin na nakayakap at ang kanyang pangingiliti. Naupo kami sa may sala ng bahay at umiinom ng kape. Ngunit itong si Sardo patuloy sa kanyang pagbibiro sa akin. Pahawak-hawak sa katawan ko at ang kanyang mga dagliang pangingiliti.
Langhiya ka? Sabi ko nang wag. Langhiya ka talaga, Sardo. Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya sabay. Hinatak ko ang kanyang mukha at hinalikan ko siya sa labi ng diretso. Sabi ko na sa'yo, hindi mo ko kilala. Alam mo ba, pinapatos ko ang kagaya mo. Sardo, sa totoo lang, ang kagaya mo talaga ang malakas ang dating sa akin. Yung tipong mabangis, tigasin, pinapalambot ko yan sa pribadong oras. Ito Tito Makoy ang wika ko sa kanya na nakangiti. Ngumiti rin itong si Sardo at sinagot niya Tito Makoy ang halik ko sa kanya. Alam ko yan, Jude. Alam na alam ko yan kasi tingin ka ng tingin sa akin. Baka akala mo hindi ko napapansin. Ngunit para sabihin ko sa iyo, hindi nakakalampas sa akin ang bawat sulyap na ginagawa mo. Yan Tito Makoy, ang wika niya sa akin. So ano ngayon, Sardo? Tuloy na natin? Ito Tito Makoy ang diretsahang tanong ko sa kanya. Oo ba? Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Iyan din ang kanyang sagot sa akin sa pagtatanong ko kung ito tuloy na ba namin. Alam niyo po nang marinig ko yun mula sa kanya, tuluyan ko na talaga siyang niyapos at gustong gusto ko naman siya Tito Makoy kasi lumalaban. At hindi na nga kami nakapagpigil, inaya ko na siyang pumasok kami sa aking silid, tulugan. Dito Tito Makoy ganap na kaming uminit, kapwa ayaw magpaawat at kapwa gustong kontrolin ang sitwasyon. Ang problema kasi Tito Makoy, ito palang si Sardo ay kagaya ko, dominante rin. Bagay nga sa kanyang itsura. Sa una, pinipilit kong ako ang kumokontrol, ngunit hindi talaga siya pumayag kaya sa huli Tito Makoy, ako ang nagpaubaya sa kanya. Alam niyo po, hindi ko talaga nagawang tumanggi. Bagamat may mga pagtatanong sa aking isipan kung ano ba ang pakiramdam ng maging submissive lang. Kaya lang Tito Makoy, noong umpisahan niya na akong suyuin talaga. Naku Tito, hindi ko na lang sasabihin pa isa-isa. Basta alam mo na po kung ano ang pakiramdam ng sinusuyo ka. Wala akong kayang ihambing na pananalita para ilarawan ang aking nararamdaman. Maluwalhati naming natapos ang masayang sandaling iyon. Kahit bilis ng pangyayari, hindi ko inaasahang magaganap sa aming dalawa noong hapon na iyon. Mula noong hapong merong naganap sa aming dalawa ni Sardo na hindi inaasahan, naging regular na naming ginagawa ito tuwing may pagkakataon. Lalo na Tito Makoy kung pareho pang araw ang duty namin. Alam nyo na po, 1 oras lang ang pagitan ng aming pag-off sa trabaho, kaya sumusunod si Sardo sa bahay. Minsan naman, magkasama kaming umuwi sa bahay, sakay ng kanyang motorsiklo. May mga pagkakataon pa Tito Makoy na sa bahay nga nagpapalipas ng gabi itong si Sardo. Subalit kadalasan talaga, pagkatapos naming magsaya, umaalis siya at umuwi sa kanila. Isang araw Tito Makoy, nanghiram siya sa akin ng pera. May kailangan raw siyang bayaran at wala pang sahod, kaya nanghihiram muna siya sa akin. Pinagbigyan ko siya Tito Makoy sa panghihiram niyang iyon. At maganda naman Tito Makoy kasi binayaran niya ito sa takdang oras na kanyang ipinangako sa akin. Ngunit yung mga sumunod na nanghihiram na siya sa akin, napapansin ko Tito Makoy na hindi na ito nakakabayad sa akin sa oras na kanyang ipinangako. Kaya lang kakaunting halaga lang naman, kaya hindi ko ito gaanong binibigyan ng pansin. Sa hindi niya pagkakabayad kasi sa tamang oras na kanyang ipinangako, naroon din ang kanyang paghingi ng pasensya. Kasi raw ang daming dumarating na mga biglaang gastusan sa pamilya nila, kaya hindi siya kaagad nakakapagbayad sa akin. Kasunod pa ng kanyang paghingi ng paumanhin Tito Makoy ay ang siyempre ang matamis na paglalambing niya sa akin. Matamis na matamis talaga. Sa galing niya kasing manuyo Tito Makoy, alam niyo po, para akong nagagayuma at parang merong hipnotismong nagaganap. Hindi ko nga alam talaga kung ano ba ang nararamdaman ko. Mahal ko nga talaga ba siya
O sadyang masyado lang akong nalulunod sa aking nararamdaman kay Sardo. Basta Tito Makoy, wala talaga akong maikumpara, wala akong maisip na salitang pwedeng ilarawan kay Sardo. Iyan din ang dahilan Tito Makoy kaya kahit na naiinis ako sa hindi niya pagkakabayad sa takdang panahon, ngunit dahil nga sa aking nararamdaman at sa kanyang panunuyo, nawawala talaga ang inis ko. Ewan ko ba Tito Makoy, basta pag inumpisahan niya na akong suyuin, parang nawawala na lahat sa akin. Ngunit sa ibang banda naman Tito Makoy, ang kaunting pagkainis na aking nararamdaman sa hindi niya pagkakabayad, iyan ay dahil alam na alam niya at malinaw sa kanya na kailangan ko rin ang pera sa oras na aming napag-usapan. Kaya Tito Makoy, kahit na sinasabi ko sa iyong nagugulahan ako, hindi rin talaga naaalis sa akin ang mainis ng kaunti. Isang gabi muli Tito Makoy, nanghihiram na naman sa akin itong si Sardo. Sa pagkakataong ito, 3,000 daw ang kanyang kailangan. Alam niyo po, kahit na sinasabi kong bisor ako sa aking trabaho, ngunit ang halagang ito ay mabigat pa rin sa panig ko kasi gasino naman po ang sinisweldo ng isang bisor dito sa lalawigan. Hindi kalakihan ang sahod namin Tito Makoy. Nako Sardo, pasensya ka muna ngayon kasi alam mo naman ang dami ko ring binayaran. Wala akong pera ngayon kaya pasensya ka na muna. Alam mo kung meron lang ako, bakit hindi? Iyan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Alam mo Tito Makoy, sa aking sinabi, kitang-kita ko na nagbago ang kanyang pagmumukha. Galit ito, nagtatampo. Ako naman Tito Makoy, dahil sa oras na iyon na nanghihiram siya, inumpisahan na niya akong suyuin. Alam niyo po, ayokong mabitin Tito Makoy sa kanyang panunuyo. Kaya bigla akong bumawi. Ito naman, hindi na mabiro. Oo ba? Basta bayaran mo talaga sa susunod na linggo kasi kailangan ko talaga ang halagang iyan. Iyan Tito Makoy ang wika ko sa kanya at pakiusap. Nang sabihin ko iyon sa kanya Tito Makoy, nakita ko ang biglaang pagbabago ng kanyang mukha. Naging masaya ito at ngumiti. Itinuloy na niya ang panunuyo sa akin. Kasi kahit paano ayoko nga talagang mabitin. Kaya gaya ng inaasahan Tito Makoy, masayang masaya na namang nagtapos kaming dalawa ni Sardo. Isang araw natawa ako kasi merong isang aircon bus, lulan ang mga domestic tourist, bumaba sa resto. Kakain sila sa resto namin. Masaya kaming lahat na inaasikaso ang mga customers na ito. Sa gitna Tito Makoy ng aming pagiging abala sa pag-aasikaso sa isang bus na kakain, lumapit sa akin ang isa sa mga waiters namin. Meron siyang kasamang isa sa mga customers na lulan ng bus. Sa mahinang pananalita Tito Makoy, nagtanong sa akin ang customer kung si Q namin si Sardo. Ay opo, alam niyo po, mabait yang si Q na yan. Kita niyo siguro noong pumasok kayo, nakangiti ito at bumati sa inyong lahat. Iyan Tito Makoy ang sagot ko sa tanong ng customer. Ganun ba? Alam mo, sabay-sabay kasi kaming nagpasukan kaya hindi ko talaga napansin ang kanyang magandang pagbati. Alam mo, kilala ko siya. Ay talaga? Saan niyo po siya nakilala? Sa ganitong lugar din, isang restaurant, ngunit matagal-tagal ng panahon iyon. Iyan Tito Makoy ang usapan namin ng isa sa mga customers na lulan ng dumating na aircon bus. Alam niyo po sa kanyang mga sinasabi sa akin, nakaamoy ako dito sa lalaking kausap ko. Kagaya ko rin ang lalaking ito na pumapatos sa kapareho lalaki. At aaminin ko po nung oras na iyon, nakaramdam ako ng kaunting pagsiselos nang marinig ko sa kanya na magkakilala pala sila ni Sardo. Matapos ang aming maiksi at magandang usapan ng customer, nakita ko siya Tito Makoy na pumasok sa CR ng resto. Pagpasok niya sa CR Tito Makoy, matagal-tagal bago siya lumabas.
Subalit Tito Makoy, pinagwalang bahala ko lang ito kasi alam nyo na po kahit sino naman sa atin, minsan natatagalan talaga tayo sa loob ng CR. Nalaman ko Tito Makoy na huling tigil na pala nila dito sa resto para kumain. Pagkatapos nilang kumain, babalik na sila sa hotel pansamantala para makapagpahinga ng maaga. Kinabukasan kasi, maaga silang tutulak para sa malayong pupuntahan nila sa pamamasyal. Kaya naman lahat sila hindi na nagmamadali. Kumain ang mga ito, masayang nakikipaghuntahan sa amin. Binigyan namin sila ng isang espesyal na sulok para sa kanilang grupo. Alam nyo po, ang tour manager at operator kasi ay kaibigan namin at kakilala. Madalas siyang nagdadala ng mga turista sa resto. Kaya hindi sila kaagad umalis sa resto namin kahit natapos ng kumain. Mahaba-haba ang oras na kanilang pananatili sa amin. Sa dulo ng masaya at magandang pakikipag-usap namin sa aming mga customers, maghahanda na sana ako para umuwi kasi oras na ng off-duty ko. Subalit Tito Makoy, biglang may mga pulis na dumating. At alam mo Tito Makoy, sa sobrang bilis ng pangyayari, nakita ko na lang na pinupusasan ng mga pulis si Sardo. Kaya naman tumakbo ang manager namin para alamin kung ano ba ang nangyayari. Nalaman namin Tito Makoy na meron palang standing warrant of arrest laban kay Sardo sa kasong frustrated homicide. Ipinakita sa amin ang warrant of arrest kasabay ng paghuli kay Sardo. Hindi nakapalag si Sardo kasi naroon mismo ang kanyang biktima. Alam niyo po kasi sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang biktima ay nagawi sa resto namin. Yung lalaking nakipag-usap sa akin at nagtanong tungkol kay Sardo. Nung pumasok pala ito sa CR, saka tumawag siya sa hempila ng pulis sa kanilang lugar upang ipaalam ang pagkakakita niya kay Sardo. Kaagad kumilos ang kapulisan, tinawagan nila ang Police Provincial Office at ang Police Provincial Office naman tumawag sa city headquarters ng pulisya. Alam mo Tito Makoy, hindi ako makapaniwala na may kaso pala itong si Sardo. Ilang taon na ang nakalipas at ang kaso ay hindi basta-basta. Alam niyo po, nang malaman ko iyon, nanlamig talaga ang pakiramdam ko. Natakot akong bigla. Noong sumunod na gabi, muling nagawi ang biktima doon sa resto kasama ang ilang kasamahan niya para kumain. Ang customer na iyon Tito Makoy, siya pala si Rodic. Alam niyo po, hindi talaga ako nakaka-move on sa mabilis na pangyayaring iyon. Kaya gusto kong manatili muna sa resto kahit na off-duty na ako noong sumunod na araw. Dahil dito, nagkaroon muli kami ng pagkakataon na magkita at magkausap ni Rodic. Si Rodic Tito Makoy, magandang lalaki rin. Umorder ako ng may inom at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Dito ko nalaman sa kanyang pagkikwento na meron pala silang ugnayan noon ni Sardo. At alam niyo po, gaya ng sitwasyon namin, utang ng pera, hingi ng hingi. At noong wala nang maibigay itong si Rodic, nagtalo sila, nauwi sa pag-aaway at sakitan. Naging bayolente itong si Sardo, sinaksak niya si Rodic. Bagamat nasalag ito ni Rodic, ngunit tinamaan pa rin siya ng ilang beses sa kanyang braso. Ayon kay Rodic, buti na nga lang daw at nagawa niyang makalabas sa bahay at makatakbo, nakahingi siya ng saklulo sa kanyang mga kapitbahay. Nung mayroon ng mga taong nagdatingan, tumakas itong si Sardo. Mula noon, hindi na siya nakita, hindi siya nahuli. At ngayon Tito Makoy, pakalipas ng ilang taon, swerteng nakita niya dito sa resto namin si Sardo. Kinilabutan ako ng husto Tito Makoy sa aking mga narinig. Alam mo Tito Makoy, sa lahat na aking natuklasan, lahat ng mga bagay na aking nalaman, ganap talaga akong nakaramdam ng takot. Isipin nyo na lang ang ginawa ni Sardo sa dati niyang karelasyon. Kaya naman Tito Makoy, ang ginawa ko, niyakap ko itong si Rodic at nagpasalamat ako ng nagpasalamat sa kanya.
Nagulat nga itong si Rodick. Nagtatanong sa akin kung bakit raw nagpapasalamat ako ng husto sa kanya. Alam niyo po ang naging sagot ko na lang sa kanya. Alam mo, CQ namin siya dito. Isipin mo na lang, meron kayong CQ, meron kayong kasamaan sa trabaho na meron palang ginawang krimen. Alam mo Rodick, salamat talaga kasi inilayo mo kami sa posibleng kapahamakan. Yan na lang Tito Makoy ang naging tugon ko sa kanya kasi nga hindi ko naman pwedeng sabihin meron din kaming relasyon ni Rodick sa kasalukuyan. Noong gabing iyon Tito Makoy sa aming pag-uusap ni Rodick, pag-uwi ko ng bahay alam nyo po pakiramdam ko bagong buhay ako. Isipin nyo na lang wala akong kamalay-malay sa pagkatao ni Sardo. Si Sardo ang kayumangging lalaking pinagpapantasyahan ko at pagpapantasyahan mo talaga mayroon palang kaso, yung tangkang pagpatay. At dala pa nga Tito Makoy ng aking takot na nararamdaman. Alam niyo po noong gabing iyon, uminom talaga akong mag-isa sa bahay. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga tagapakinig mo, Jude. Maraming salamat Jude sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, dapat mo talagang pasalamatan iyon si Rodick kasi nailayo ka sa posibleng kapahamakan. At naiintindihan ko rin ang takot na iyong nararamdaman kasi imaginin mo nga naman, hindi mo kilala, pinapatuloy mo sa bahay mo, natutulog kayong magkatabi sa higaan, meron palang kaso ang tao, hindi mo siya gaanong kilala. Alam mo, Jude, ang pangyayari sa iyo, nagpapaalala muli ito sa lahat na hindi basta-basta magtitiwala. Kilalanin mo na ang mga taong pinapapasok sa inyong bahay at ang taong gusto nyong makarelasyon. Ito'y upang nakakatiyak tayo at kahit papaano nalalayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang ang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito. Yung ang pamagat, ako at ang kabaro ko sa serbisyo. Shoutout ngayon sa ating kapatid na nasa Miami, Florida. Shoutout kay Daddy D. Tama ba ang pagbigkas ko ng iyong handle name? Daddy D or Daddy DY? Sa ngayon, bibigkasin ko ang iyong pangalan bilang Daddy D. Daddy D, sa muli maraming salamat at shoutout na sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kasamahan natin, mga kapatid natin sa Miami, Florida. Ganoon din ang ating kapatid na si Milagrito Cadirao. Shout out sa iyo Mel at maraming salamat. Shout out din kay Joey and Delgado. Itong si Joey parang nasa Makati ito kung hindi ako nagkakamali. Sa muli Joey, shout out sa iyo at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Gusto kong i-shoutout, hindi siya nagpapa-shoutout ang ating kasamahan na si Gerson. Kung bakit gusto kong i-shoutout itong si Gerson kasi natuwa ako sa kanyang comment na kinabahan daw siya doon sa notification ng X. Yun nga mga kaibigan, kung ang inyong cellphone walang jacket na natatakpan yung screen, huwag yung lapag lang ng lapag sa kung saan saan. Mas maiga na yung palaging nasa loob ng bulsa, palagi nyong dala-dala. Para kung meron mang notification dumating na ganyan sa nangyari kay Panther, hindi kayo mabubuking. Mas maigi na talaga na ang cellphone ay laging hawak-hawak lang natin. Kaya special shout out sa iyo Gerson at maraming salamat sa pakikinig kasi natawa talaga ako sa comment mo. Ang isa pang kapatid natin na nasa South Korea si Joffer, shout out sa iyo Joffer at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, Adon Vlogs. Shout out sa iyo at salamat. Sa atin namang mga hinahanapan ng forever, ang aking babanggitin ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga ngayon pa lang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Ang ibig sabihin yung tutuhanang ugnayan, hindi yung hook up lang. Kaya kung ganoon din kayo, naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin.
Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espiritu, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Barrel. Sa mga naghahanap ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment section ng ating kwentuhan at banggitin nyo kung sino sa kanila ang gusto nyong maging kaibigan. Para doon sa mga nais na magpa-shoutout sa muli po, isulat ang inyong pagnanais na pagpapa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan at ma-shoutout ko kaagad kayo sa susunod na upload. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Siya nga pala ang susunod nating kwento. Susunod nito ay kwentong pang pamilya. Medyo mayroon akong konting warning sa inyo sa susunod nating kwento. Paghandaan nyo. Napakaganda ng kwento. Ngunit naroon na ang aking paunang babala. Sa muli sa inyong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ingat kayong lahat at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.